So ganito yung basic na paggamit ng G-Scan mga kamatik ano. Yon, magandang araw mga kamatik, kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amir, your Mastic Master. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo ang basic na paggamit ng auto scanner. Sa panahon ngayon na uso na ang mga electronic na sasakyan, mostly 80% ng ating sasakyan ngayon ay di kuryente ano. So ibig sabihin ay gumagamit ito ng mga computer at dahil doon ay kailangan natin ng scanner na gagamitin sa pag troubleshooting kasi yun ang required ng ating mga sasakyan na kapag computerized at electronic yung ating sasakyan ay gagamit siya ng mga scanner. Pagdadiagnose ay hindi na katulad dati na yung mga decarburador at mga decable lang ano. So ngayon ay kuryente lahat, sensor, actuator na mahirap nating hulaan kung pahula-hula lang tayo. So sa video ito ay sisikapin kong bigyan kayo ng basic na kaalaman sa kung paano ang paggamit ng auto scanner nga no. So samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito at baka sakaling meron ako maibahagi sa inyo kahit na konti man lang sa aking kaalaman patungkol sa paggamit nito at sa pagdadiagnose ng sasakyan na rin ano. Bigyan natin ng konting pahakyaw yung pagdadiagnose. So tara, umpisahan na natin to. Let's go. So ang gagamitin nating scanner mga kamatik ay itong tinatawag na G-Scan 3. Ang tatak nito ay GIT na 3rd edition ng G-Scan. Cable type siya at saka ito ay multi-brand. Ibig sabihin ay lahat ng modelo ng sasakyan at manufacturer ng sasakyan ay nandito. Nandito lahat, gas at saka diesel na makina ay pwede natin gamitan ito ano. So ganito yung basic na paggamit ng G-Scan mga kamatik ano. Itong terminal na ito ay isasaksak natin dun sa tinatawag na OBD port. Ayan. So nasaan ba yung OBD port na tinatawag? Dito sa gawing kaliwa ng ating paa sa may tuhod ay mayroong cover. Ayan yung cover na yan. Yan, kung nakikita ninyo, buksan mo yan at makikita mo yung terminal na yan. Yan, ang tawag dyan ay OBD port. Sa mga ibang sasakyan ay nandito siya sa ilalim na to. So, may harang. So dito sa ilalim na ito, sa may paa natin malapit sa may preno at sa may pedal, sa may accelerator ay yung iba ay nandito sa ilalim ano. So silipin mo lang dyan at makikita mo itong hitsura na ito. Ito ay 16 pin na OBD port at ito naman ay tinatawag din na socket na may 16 pin din siya sa loob. So halos lahat naman ng sasakyan ng mga digasolina at diesel na mga maliliit na sasakyan na 12 volts ay ganito ang ginagamit, 16 pin ano, yung OBD2 na tinatawag. So ang gagawin natin dyan ay isasaksak natin siya diyan sa OBD port. So naka-off ang makina. Saksak natin dyan yan. Meron naman siyang guide, madali siyang pumasok. Okay. Pagkatapos ay i-on natin yung susi. Yan. Ilagay natin siya sa on position. So makikita natin na lahat ng mga ilaw ay naka switch on ano. So yan. Pwede na tayong mag-umpisa na mag testing. Itong ating gamit na scanner ay merong switch on off dito, yung kulay pula na yan kung nakikita nyo. Pindutin mo lang yan ng 3 seconds at lilitaw na yung kanyang menu. So pagbukas mo ng scanner ay makikita mo ito. Ayan. Ayan nakalagay. Itong G-Scan. So i-click mo yung G-Scan. Ayan. Saka lalabas yung kanyang pangalan. Yan, pagka nabuksan na siya, makikita mo ya ang mga menu na ito, yung diagnosis, service function, generic, at kung ano-ano pa makikita mo dyan. Ayan. So dahil sa basic tayo ay doon muna tayo pupunta sa diagnosis ano.
para mas maging madali sa inyo. Yung mga komplikadong bagay ay saka na natin na pag-aralan. Mag-umpisa tayo sa basic lang muna, since yun yung ating topic. So dito tayo sa diagnosis, kasi DTC ang hinahanap natin, ano. So pagka napindot mo na yung diagnosis, ay lalabas yung modelo ng iyong sasakyan na hinahanap o na ginagawa. So pipili ka dyan kung anong klase ng sasakyan yung ginagawa mo, kung siya ay Toyota, Hyundai, Kia, lahat nandito. Pwede mo siyang scroll pataas pababa para mapagpilian mo dyan kung nasaan yung iyong sasakyan. Ito ay 80 manufacturers yung nandito, o 80 make ng sasakyan, ano, 80 models. So since Hyundai ang ginagawa natin at galing ito ng Asia, ay pipiliin natin yung Hyundai Generals. Ayan, Hyundai General. Ayan, magsi-search siya. Hintayin mo lang yan na mag-search at lalabas na yan ganyan. Kapag ang modelo natin ay 2010 pataas, yung kanyang BIN ay nag-automatic na lumalabas. Ayan, katulad yan. Ito yung kanyang BIN number o Vehicle Identification Number. Sonata siya, 2016, G2.4 MPI. Kung halimbawa naman na hindi lumabas siya, halimbawa ay mga 2010 pababa, ay hindi mo makikita yung ganyang naglabas na modelo, ano, o hindi nag-automatic BIN. So ang gagawin mo ay i-click mo tong BIN na ito. Pag click mo yan, ay lalabas yung mga letter dito para i-type mo yung kanyang BIN number. So saan natin makikita yung BIN number? Yung BIN number ay kadalasan na nandyan, makikita mo sa may salamin yan, sa ibabaw. Meron 17 letters and number dyan sa salamin. Makikita mo dyan na para may guhit, tas may nakalagay na mga number at saka letter. Yun yung BIN number. Kung hindi mo naman siya makita dyan at may takip, ay nandito naman siya sa may pintuan. Bubuksan mo yung pintuan. Ayan, makikita nyo yung 17 letters and numbers na yan. Ito yung kanyang Vehicle Identification Number. So itatype mo yan doon, at pag type mo na yan, ay lalabas na yung mga information na yan. So pag lumabas na yan, ibig sabihin sure ka na yung sasakyan na ginagawa mo ay tama doon sa nakita ng computer, ano, nitong scanner natin. So pupunta na tayo sa paghahanap ng trouble code. Meron dalawang option dito para mahanap mo yung DTC. Yung isa ay yung individual na paghahanap. Ito yun, DTC analysis. Ayan, kapag na-click mo yung DTC analysis, makikita mo na itong selection na ito. Dito yung kanyang modelo at nandito naman yung iyong gustong hanapin. So nandiyan ang lahat, transmission, makina, ABS. Scroll mo lang siya pataas pababa at pwede ka nang search ng trouble code, ano, kung saan mo gusto. Ngayon naman, kung halimbawa na gusto mo ang check-in lahatan, yung buong sasakyan, lahat ng system ng buong sasakyan ay gusto mong makita, ay balik ka dun sa menu at click mo naman itong FCS. Ayan, hindi ko sure kung lahat ng scanner ay may ganito, ano, pero itong G-Scan 3 na ito ay meron ganon. May ganun siyang option. So pagka nakita mo na bumalik na doon, nakita mo itong mga selection na ito, ay pindutin mo yung all. Ayan. Tatanungin niya kung airbag event 1 o 2. Okay mo lang yan. Event 1. Okay, pagka lumitaw ng ganyan, nakita mo na kulay blue lahat yung system, ay click mo yung okay. Ayan. So magsi-search na siya, mag-i-scan na siya. Ayan. Dito na makikita natin na found DTC system. Sasabihin niya kung ilan yung mga nakita niya na DTC. So hintayin mo lang siya hanggang matapos siya mag-search. So yun, meron siyang dalawang DTC mga kamatik na nakita, no. Ayan. So ang gagawin natin dyan, para makita natin ang actual dito sa screen yung DTC na yan, ay pupunta tayo dito sa DTC all. Click natin yan. Ayan, yan yung sinasabi na DTC.
Meron siyang intake valve solenoid circuit low. Active siya. Ibig sabihin ng active ay tumutukoy siya dun sa direktang sensor. Ito ding airbag, driver airbag resistance to high, stage 1. Yan yung trouble code niya, yung B1346000. So active din siya, ibig sabihin ay kaya nakailaw yung ating airbag, ayan, ay dahil may trouble code siya, ay meron siyang problema sa airbag. Yung bigyan ko kayo ng konting idea dun sa trouble code na ito, since ito ay hindi natin topic at ang topic natin ay yung basic operation ng scanner, ay bibigyan ko kayo ng konting idea rito. Ito ay, ang problema nito ay clock spring dito sa loob nito. Meron siyang clock spring dyan at yun yung kanyang sira. Yun ay kapag tayo ay nakakita ng mga ganitong trouble, ay hindi tayo direktang magdidesisyon kung ano yung pyesa. So may mga scanner na nakalagay dito kung nakalagay na sinasabi na DTC search. So isi-search mo doon sa yung DTC at sasabihin niya sa iyo yung mga clue kung ano yung pinakamalapit na problema, So ganun yung paghanap ng DTC. Hindi porkit sinabi ng scanner na ito yung DTC ay alam mo na kaagad kung ano yung sensor na sira, Ito naman, itong intake valve control solenoid na ito ay tinanggal ko yung solenoid sa intake para magkaroon ng trouble code at maipakita ko sa inyo kung paano yung paghanap ng trouble code, So kapag kaganyan, pag sinabi niya na intake valve solenoid circuit low, ay hindi tayo pupunta rin agad dun sa solenoid. Ang gagawin natin ay chichikin natin yung mga wiring niya at pupunta nga tayo dun sa DTC search. Pwedeng magpunta kayo sa Google, mayroong site doon na makikita niyo, itatype nyo lang yung DTC na yan, yung P0076, at bibigyan niya kayo ng mga clue o mga idea kung ano yung mga possible cause kung bakit active itong DTC na ito, So saka tayo gagawa ng aksyon, checkin natin yung mga electrical wirings bago tayo pupunta mag-test doon sa actuator o kaya ay solenoid na tinatarget nitong computer na sinasabi ng computer. Pwede rin kayong mag-message sa akin, aking Facebook page na Matic Master, at sisikapin ko na bigyan kayo ng mga idea kung sa abot ng aking makakaya, kung alam natin itong mga code na ito. Pero may mga option pa na pwede kayo pumunta nga sa Google, at meron din mga page sa Facebook na pwede nyong hinga ng tulong, na pwede kayong magtanong doon. So yun, so dahil tinanggal ko itong itong sensor na ito, ay ibabalik muna natin para mabura natin yung DTC, at ituturo ko naman sa inyo kung paano naman yung pag-delete. Since naituro ko na sa inyo kung paano yung pagpapalabas ng code, ay doon naman tayo sa pag reset, sa pag-delete at pag-reset naman. Second step at third step tayo, okay? So tanggalin muna natin yung code na yan. So ito mga kamatik yung sinasabi nung unang DTC sa makina na manifold. Okay, sasaksak natin to. Binuot ko lang to kanina para maipakita ko sa inyo na kung paano yung paghahanap ng code, So para mag-code lang siya. Okay, balik na natin. So ngayon naman mga kamatik, ituturo ko sa inyo kung paano naman yung pag-delete ng code na yan kapag katapos na natin na mag-repair o magpalit ng mga sensor, So balik tayo rito. Okay. Ayan, lumitaw na yung menu natin. Sa menu dito sa gawing gilid ay may nakalagay na DTC erase. Okay, yan, nasa taas makikita nyo DTC erase. So i-click natin yan. Sabi niya ang condition niya ay dapat naka ignition on at engine off yung ating makina, So okay natin. Ayan, kung napansin nyo. So yan, sinasabi niya na na-delete na niya yung code, So okay natin ulit. I-erase natin. So meron siyang isang naiwan na DTC. Yung airbag. Kasi hindi pa tayo nagpalit ng clock spring.
So normal yon na hindi natin na-delete. Ibig sabihin ay active yung code niya na hindi natin na-delete yan, ano. So kailangan nating repairin yan. So ayan, na-delete na natin yung engine code, ano. So balik ulit tayo. Balik tayo dun sa recheck natin kung nandun pa yung code niya. Click natin yung engine dahil dun siya may trouble code sa engine, at okay natin. Yan, checkin natin siya kung mayroon pa. Okay, ang sabi niya ay no DTC present at this time. So okay na, no. So pagka gano'n na okay na, try nating start yung makina. So yan, wala na siyang check engine at clear na yung kanyang DTC. So ngayon ay pupunta naman tayo sa pangatlong step, yung itong tinatawag na SW management. Ito naman yung resetting pagkatapos nating magpalit ng mga sensor. So dahil engine lang yung ginawa natin at doon nag-repair, ay sa engine lang tayo pupunta, ano, doon sa SW management. Ayan. So click natin yung okay. Ayan, kung makikita ninyo riyan, naka-blue yung resetting adaptives value. Itong adaptives value ay ginagawa, piniperform ito tuwing tayo ay magpapalit ng mga solenoids at mga actuator, mga kamatik. Wag natin itong kalimutan kasi parang ito ay kumbaga ay pagpapakilala ng parts na ating ikinabit doon sa mismong computer ng sasakyan. So napakahalaga nito para hindi mabaliwala yung ating pag-perform, ano. Nagpalit nga pala ako ng sasakyan kasi yung una nating sasakyan ay may trouble code. So kapag may trouble code yung ating system, ay hindi tayo makapag-reset ng adaptives value, ano. So lumipat ako dito sa ibang sasakyan para maipakita ko sa inyo kung paano yung pag-reset ng adaptives value. So ganyan, galing do sa main menu ay pupunta tayo dito sa selection ng kung anong gusto nating i-reset, ano. So halimbawa ay mag-reset tayo ng makina. Ayan, click natin yan. Pag nakita nyo yung blue, ayan, lumilipat-lipat, oh. So click natin yung engine, yun ang i-reset natin. Okay tayo. So makikita ninyo itong resetting adaptives value. Ayan, nakakulay blue. So pupunta tayo rito, i-okay natin. Ayan. Hintayin lang natin siya, re-reset siya ng system. Kaya medyo matagal ito. So hintayin lang natin siya. Lumabas na. So i-click natin yung reset, ano. Ayan. Okay. Sinabi ng computer na it has been completed. So press okay. So yun, bumalik siya sa menu nung katulad nung sa umpisa tayo. Ibig sabihin ay okay na yung ating pag-reset ng adaptives value. So yun lang. Ganun lang kadali yung pag-reset ng adaptives value, ano. So ang kahalagahan nito, katulad ng sinabi ko kanina, ng pag-reset ng adaptives value, kapag tayo ay nagpalit ng mga sensors o nag-repair tayo ng wiring o nag-change tayo ng ATF, basta may ginawa tayo sa makina at sa transmission, ay kailangan natin i-reset yung adaptives value para ma-refresh yung kanyang memory, ano, at makilala nung ECM natin, ng TCM, kung na tayo ay mayroong pinalitan na pyesa, at yun ay nakakapag-enhance ng performance ng ating sasakyan, ano. So yun lang kabuuan ng ating mini training, kumbaga, ano, yung ating basic tutorial sa paggamit nitong G-Scan, nitong ating scanner. Sana ay meron kayong napulot na kaalaman kahit na konti lang. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pagtangkilik sa channel na ito. At kung kayo ay bago lang sa aking channel na ito, ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga video. Paki-like and share na rin po para mas marami ang matutok sa ating mga video, ano. Maraming salamat sa aking mga subscribers at silent viewers. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa aking mga kaibigan, Maninoy White,
Money Team at sa aking mga kababayan sa Marinduque, sa aking buong pamilya dyan. Shout out, mag-ingat kayong palagi sa aking mga anak, kay Jacob at saka sa mga kuya at ate. Yan, sa kay Mrs. Matic Master, shout out. At sa lahat-lahat, yun, ingat lagi. Panatilihin natin na ligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga protocol ng gobyerno, ano. Konting tiis, makakalipas din tong pandemic na to, at hangad ko ang inyong kaligtasan. So yun, maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless. Have a nice day. Masalam.